Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. Titignan natin ang energies para sa inyo in the next 6 months from the time na mapanood nyo yung reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Of course, this is a general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. And another reminder, ito lang po yung account ko. Hindi ako unang magme-message or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng mga services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts, mga scammers po yan. Nagpapanggap na Mystic Queen PH, lalo na sa TikTok, no? Ingat-ingat kayo. Kung gusto niyo ng private reading, message nyo ako. Kaya lang kasi sa ngayon, fully book na yung January. December pa lang, fully book na yung January. So, hintayin na lang kayo kung kailan magbubukas yung February kasi meron tayong bagong mga services. Okay. Pisces. What's the energy in the next 6 months for Pisces? Okay. Gemini energy. So you're going to be curious. Meron kang mga gustong alamin, kalikutin, alamin. Maaring some of you, you're going to be more curious about yourself, about a certain topic. Let's say, mas magiging curious ka sa esoteric knowledge or sa spirituality, anything that is beyond the normal. Oo. So, pwedeng iba sa inyo. Interesado kayo sa tarot reading, astrology, you want to learn more about yourself, or anything na nandun yung interest mo. So, you may be learning something. You also have Libra energy. So, this is about bringing balance into your life. Pwede kasing, mas nakapagbigay ka ng atensyon sa ibang bagay kesa dun sa iba pang importanteng bagay sa buhay mo. So, na natin saan ka bibigay ng interest. Interest or focus. So, 5th house. So, kung may mga anak ka na, pwedeng mas unahin mo or bibigyan mo ng attention yung mga anak mo kung hindi mo sila naasikaso ng mga nakaraan. So, in the next 6 months, that is your priority. Pwede rin namang 5th house kasi is about creativity. So, yun, yung mga wala namang ibang responsibilities. Pwedeng you will be focusing on reinventing yourself, getting to know your talents, your abilities. And yung iba, pwedeng papasok kayo sa mga relationships. Itong relationship na to is yung hindi pa siya pang matagalan. So, kumbaga parang subok-subok lang ba? Ganon. Pwede magiging experimental ka. O, di ba? With the fire energy here. So, mag-ingat lang, no? Kung yung masyado kang maging mapusok pagdating sa pakikipagrelasyon. Iwas sa mga relasyon na magbibigay lang ng sakit ng ulo sa'yo. Alam mo na yon. Alam mo na kung ano yon. Malaki ka na. Ang readings natin is pang 18 years old pataas. But if not naman, maaring this is you na mas magiging passionate, no? Passionate ka sa trabaho mo, sa career mo, sa mga interest mo. O, mas mag-e-explore ka para mas marami kang matutunan. You have the 2 of Swords, so there's a major na pagdidesisyonan ka. In what area of life is this? Oh, the 12th house. This can be related sa yung mga mga itinatago. Kung ito ba ay i-expose mo na, ilalabas mo. Kasi 12th house is about the hidden things. And this can also mean your mental stability or mental health. So, pwedeng yung iba sa inyo itong decision na to medyo nakaka-stress. Oo. Pwedeng this might bring you parang mga sleepless nights na gagawin ko ba to? Ipupurso ko ba to? Iiwanan ko na ba to? Alam mo yung ganon. Ayan Neptune energy o 5th house. Aquarius. So, Aquarius is about innovation. This is about medyo may pagka-rebellious yung energy na to eh. So, pwedeng may kalituhan. Alam mo yung tipong hindi ka sigurado kung maglalakas loob ka na ba or hindi ka sigurado kung maninindigan ka ba sa gusto mo
o hahayaan mo na lang na, nasa background or wala kang gagawin. You have the Champion of Wands. So, I think maninindigan ka naman. Merong magpapalakas ng loob sa'yo. O, 'di ba? Kung yung iba sa inyo meron kayong anak, ayan, yun ang magpapalakas ng loob sa inyo yung anak nyo. Or someone that is very close to you na, kumbaga siya yung parang muse mo or someone na inspiration mo. O, Apprentice of Pentacles. This is a new beginning. So, yung iba sa inyo may pag-aaral na gagawin. Itong pag-aaral na to ay hindi lang dahil gusto mo or gusto ng ibang tao sa'yo, para sa'yo. This is about starting a foundation ng, kumbaga, pagsisimula ng isang pundasyon na gusto mong tumagal, like a legacy. Pwedeng negosyo or kaalaman, knowledge that you want to pass down to your descendants sa mga susunod na mga henerasyon. And I feel like yung iba sa inyo, Pisces, parang itong in the next 6 months, siya, parang it's like a roller coaster ride because you will be feeling different kinds of emotions in that 6 month stretch. Okay? May times na parang masyado kang emotional, may times na parang confused ka, hindi ka makapag-desisyon, may times naman na sobrang intense na gusto mo gawin na, i-push na, and then may times naman na parang you want to step back and just, learn, alamin muna yung pasikot-sikot na mga gusto mong gawin. So, kailangan lang dito may awareness ka na, okay, ngayon masyado kong nagmamadali, sandali lang muna. Alam mo yun, kasi pag aware ka sa nangyayari sa paligid mo or sa ina-act mo, sa action mo, mas magiging madaling makapag-desisyon or it's either may gagawin ka o wala, 'di ba? Kasi aware ka na ito hindi pwedeng gawin kasi nga pwedeng alam mo hindi makakabuti sa iyo. Yung iba kasi ino-overthink yung mga sitwasyon. Oo, lalo na sa trabaho, sa career ninyo. Kung meron kayong mga changes na gustong gawin sa trabaho, sa career ninyo, natatakot kayo na mag-fail. Kasi paano kung magsisi, di panindigan mo, nagdesisyon ka Kaysa naman hindi ka nag-decide, at least yon natuto ka, di next na ulit, 'di ba? Parang wala ka rin nasayang na oras. Hindi porket nag-fail ka, na-discarril na yung career mo or yung business mo. Ang ibig sabihin lang nun is, yun yung time para sa'yo na matuto. Learn the lesson. Kasi once na bumalik ka, you will come back stronger. Kasi mas marami ka ng alam. Diba? You will be discovering more about yourself. You will try something new and explore other options na tutulong sa'yo para mag-grow sa iyong career, sa trabaho mo, and sa buhay mo, personal development. Marami ka pang mga opportunities na naghihintay na ma-discover mo. Kailangan mo lang talagang mag-take ng action. Okay, sa love life naman ng mga Pisces. May wedding. Baka attend ka ng wedding. A-attend ka ng kasalan. Diba? Parang nagpe-prepare siya. Parang siya yung. Pwedeng ikaw yung ikakasal. Congrats kung ikaw yun. Okay, tinan pa natin. May freedom. Don't let anyone take control of your life but you. So, I feel like, yung iba sa inyo rito, pwedeng hindi pa kayo ready for a commitment or yung relationship na yung masyadong seryoso. Lalo na kung hindi ka sigurado dun sa tao. Kasi gusto mo, malaya. Malaya mong nagagawa ang mga bagay-bagay nang walang pumipigil sa'yo, walang nangingialam, ganon. Pwedeng napag-uusapan, kung meron kang karelasyon, pag-uusapan nyo yung pag-aasawa, pag-settle down. But I feel like for some of you, you still want to enjoy and accomplish things para sa sarili mo bago ka magpakasal. Avoid drama iwas ka daw sa mga drama. Kasi alam niyo yung mga drama na yan yung nagpapabagal sa atin. Minsan hindi natin naiiwasan yan, lalo na kung
mga malalapit sa atin yung nagke-create ng drama. But you have the meron kang choice. You have the power to not include yourself to the drama. Kung nagdadrama siya dyan, di ba, at dinadump niya yung trauma niya sa'yo, hayaan mo siya, makinig ka, ganon. Pero pagkatapos nun, i-cleanse mo yung sarili mo para hindi ka nakasama sa drama niya. And focus on the good things, no? Sa love. Love for yourself, no? I feel like you will focus on taking care of yourself in the next 6 months. Mas gusto mong maayos or maging stable yung life mo, yung sarili mo, kumbaga you're preparing yourself for a new beginning, for a new experience na madidiscover mo in the next 6 months. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.